Tayo po ay nagpapatuloy sa pagtalakay sa aklat po ng Romans. May mga bagay po tayo kasi dapat na unawain ng gusto, kasi ito pong aklat ng Romans ay medyo mahirap unawain. Kaya kailangan po natin ang konting pasensya sa pagtalakay. Medyo malalim po kasi ang mga pagtalakay dito at kailangan manuwa natin ito. Kung handa na po kayo mo na imanalangin kanilang Diyos. Maraming salamat sa araw na ito. Narito po ang iyong mga anak na iyong pinili upang maging matatag sa pamagitan ng iyong mga salita. Sabayan po niyo kami sa aming pong pag-aaral na ito. Tulungan po niyo kami kumunawa sapagkat ito lamang makapagpapatibay ng aming pananampalatay at pananalig sa iyo. Purihin ka sa pagkakataon nito, Lord, sa oras na lilipas, sabayan po niyo kami. Give us knowledge and understanding ng mga bagay na aming tatalakayin. Tumigil na lamang sa aming pananalig at pananampalataya at ito nga ba aming inaasahan sa aming pagsamba sa araw na ito. Bless us in Jesus' name. Amen and Amen. Andito na po tayo sa Romans chapter 4. Natapos po natin yan, pero meron po tayo mga bagay na lilinawin. Pagkat dito po nagkakaroon po tayo ng mga tawag dito pagdidibate. Lagyan mo natin na ano? Hello. Wala kasi siyang triple. Hello, Sam. Wala siyang triple. Hello. Puro fix. Yan. Okay? Yan. Meron dito isang katanungan, mga kapatid, na gusto kong balikan ng kaunti sa chapter 3 verse 31 kasi para siyang hindi naka-arrange. Meron kasi isang tanong na dapat po maging malinaw sa atin. Okay. Verse 28 natin simulan muli ha. Sapagkat maliwanag na ang tao, tayo po, pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Yan kasi ang ano. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga hindi? Ang sagot, oo, sapagkat siya ay Diyos ng lahat. Yung maliwanag po yan. Yamang iisa ang Diyos, maging Hudyo o hindi, ay kanyang pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig kay Kristo. Dahil ba rito, itong mabigat, dahil ba rito, winawalang kabuluhan namin ng kautusan? Ang sagot, hindi. Amin pa nga, pinapahalagahan. Gabayan tayo ng Panginoon dito. Ito ay isang paglilinaw, kasi maririnig din niya sa karabihan, ang sino mong nakipag-isa kay Kristo, wala na sa ilalim ng kautusan. Yung pala ko sinasabi. Ikaw ay nasa ilalim na ng grace. Maganda pakinggan po yun. Pero tinanong nga dito, ibig ba sabihin, pag wala na sa ilalim ng kautusan, wala lang kapuluhan nyo? Ano sagutin po? Hindi. Bagkos pinahalagahan namin. May dalawang bagay, mga kapatid, na nakakalito kasi dito eh. Kautusan at pananampalataya. Kautusan at pananampalataya. Kasi nung araw, ang tao nabubuhay lang habang sa kanya-kanyang paraan. No? Walang batas-batas nung araw. Although, meron ng Diyos, pero makikita mo yung set up ng law, wala pa. Ang batas lang naman na narinig natin, nakita natin doon sa buhay ni Adan at Eva, huwag ka lang kakain. Yun ang sabi. Huwag mong kakainin yung bunga ng punong kahoy niyan kapag kaalam na mabuti at masama. Yun lang po yung nakita natin. At ang kausap po doon, si Adan at si Eva lang. Wala ba? Hindi naman po yung para sa atin eh. Sa panahon natin lang, lahat na lang kinakain natin eh. Di ba? Wala namang dyan, prohibition. So yun mga kapatid, makikita natin, yun lang ang alam natin.
Ngunit sa nag-iisang kautusan na yun, sa isang batas na yun, nilabag yun ng unang tao, kinain nila yung bunga, mga kapatid. Makikita niyo. Pero nakikita natin na ang kautusan yung ginamit para i-deceive sila. Tandaan po natin, mga kapatid, walang bagay na masamang galing sa Panginoong Diyos. Amen? Yung salitang, malalaman na yung mabuti at masama, baka makita nyo, bakit mayroon ng salitang masama doon, mga kapatid? Kasi nga, katulad ng nasabi ko noong nakaraan, sa Jewish expression, ganun sila palagi. Kaliwa, kanan. Di ba? Itaas, ibaba. Mabuti, masama. Hindi po nila yung pinaghihiwalay. No? Ang ibig sabihin lang ng pagkaalam ng mabuti at masama, malalaman ko lahat-lahat. Naintindihan po niyo? Malalaman yung lahat-lahat. At dito makikita natin na ang tao, mga kapatid, hindi niya na kailangan malaman ang lahat. Kasi ang tanging nakakalam na lang lahat, ang Diyos lang po. Amen. Mapupuna po ninyo yan sa buhay natin, kahit sa buhay natin ngayon. Sinong tao nito alam niyang lahat? Hindi, wala naman eh. Ako, mekaniko, alam mo ba ang patungkol sa pag-ahente? Hindi naman. Yung ahente, alam ba niya pong mimigan? Walang taong ganun eh. Maaaring jack of all trades ka lang. Marami ka lang mga nano, pero hindi lahat. At yan ay isang magandang bigyan natin ng pag-iisip ng buhay natin dito. Huwag mo nang itulad sa deception nangyari kay Eva at Adam. Anong nangyari kay Eva at Adam? Ninasa nilang malaman ang mabuti at masama. Ibig na sabihin, gusto nilang malaman ng lahat-lahat. Tandaan natin po, mga kapatid, hindi po tayo ang may likha ng lahat ng bagay sa daigdig nito. Amen. Ang Diyos ang may akda, kaya ang salitang God doon, natawag isang Father, source siya creator siya. Sa Kanya nanggaling na natin ito. Wala tayong karapatang maging katulad niya. In fact, wala pa po tayong nalilikha sa daigdig nito. Wala po kahit isa. E paano yung mga ini-invento? So, hindi creation yun. Tawag doon invention. Ano yung invention? May mga bagay na i-inventoin sila, pero ganun din ang gamit. Napadali lang. Amen. Like for example, ang mikropono ito, dati wala namang ganito. Nagsasalita lang. Inimbento nila ito para alin? Magsalita. Hindi. Lumakas lang yung salita para marinig nila. May ginawa pa silang bago? Wala po. Ang mindsetting kasi ng tao hanggang ngayon, alamin ang lahat ng bagay. Kaya meron po tayo tinatawag na scientist. Amen? The science ay ang pag-alam ng mga bagay-bagay. Yun yung science eh. Pag-alam, pagsaliksik ng mga bagay-bagay. Ang nagugulat ang mga scientist natin, habang sila yung nagsasaliksik, nalaman na nila yung hinahanap nila, pagsilip nila doon sa microscope, meron pa pala silang dapat malaman. So wala nang katapusan. Kaya nga binasa kanina ni Sister Ross doon, diba? Mabigat yun. Marami siyang binasa ng patungkol sa kaalaman, sa kayamanan. Pero ang kabanda ko niya sabi, maganda pa, simple ka na lang. Doon ka lang sa kapasidad mo, mga kapatid. Pagdating sa religion, ito ngayon ang naging problema natin. Dito, napakaliwanag, may iisang Diyos. Amen. Ganyan ang setup ng araw. Isa lang ang Diyos. Ngayon, ano nangyari sa Diyos natin? May oneness, may Trinitarian, may kung ganito, may dual personality. Saan man ang galing yun? Sa pag-aapuhap, sa tindi ng pagkaalam, at pagkakilala niya, gusto ko makilala ang Panginoong Diyos. Hindi ganun ang setting. Kahit nung una, ang Diyos, iisa lang. Iisa lang naman. Kaya nagkagulo. Sino raw? Si Kristo raw ang Diyos.
Si Kristo ang naging Ama, naging Anak, naging Espiritu Santo. So nagkagulo-gulo na. May mga punto silang inaano doon. Pero, imbis na makatulong, lalo po itong nakalilito. Yung pagka-Diyos na nito na sila, nung dumating ang kautusan, lalo pong nagkagulo na. Hindi magkakaroon ng kautusan kung walang kasalanan. Tandaan po natin. Ano ang kasalanan? Na alam natin, you miss the point. Yun po ang meaning. May tinakda ang Diyos, hindi mo nagawa. Ang tawag po natin doon, kasalanan. Hindi mo na kailangan pumatay, hindi mo na kailangan magnakaw. Kautusan na po yun eh. Ang kasalanan naroon na wala pa ang kautusan. Naintindihan po natin, wala pa ang kautusan, naroon na po ang kasalanan. Ano ang kasalanan? May ibig ang Diyos, may pinupunto ang Diyos, hindi mo nasusunod. Ang tawag natin doon ay kasalanan o sin. O, naintindihan natin mga kapatid. Hindi na kailangan i-specify yung bawat na. Basta meron kang hindi nasunod, hindi nagawa, ay pinagagawa sa iyo, kasalanan. Kaya kahit yan, mga kapatid, tao, yung kaharap mo, meron kang hindi nagawa ng pinagagawa niya sa iyo, may kasalanan ka sa kanya. So, naintindihan ninyo. Pag meron ka namang hindi nasunod na gusto ng Diyos, may kasalanan ka sa Diyos. Pag may ginawa kang labag sa bansang Pilipinas, may kasalanan ka saan? Sa bansang Pilipinas. Ganun po yun palagi. At kung meron kang gusto sa sarili mo, na hindi mo nagawa, yun ang pinakamasakla. May kasalanan ka pa rin sa sarili mo. Yun ang pinakamasakla mo. Na, puntoin natin ito. Kung ikaw ba'y mananalig sa Panginoong Diyos, hindi mo na ba papansinin ang kautusan? Okay. Tingnan natin, bakit nagkaroon po ng kautusan? Ang kautusan ay ginawa upang magkaroon ng kaayusan. Yun yung law na tinatawag. No? Magkakadali mga kapatid, yung law, kung tutusin, hindi po yun ang original na word. Ang original na word ay word, daba, sa Hebrew. Word mismo, salita. Salita. Daba, dalawang letra lang, D and B. Sa original na. Amen? At ang sinasabi po ng Biblia, ang Diyos ay salita. Kaya yun yung mabigat. Ang Diyos ay salita, ang salita ay Diyos. Wala silang pagkakaiba. Amen. So kung maghahanap ka ng Diyos, kailangan mong makita at mabasa, mapakinggan ng alin? Salita. Saan nakuha yun? Mapabasa mo yun sa aklat ng Genesis. Ang sabi doon sa English, and God said. Sinabi ng Diyos. Ano ba yung and God said? Nasa verse 3. Ibig sabihin, yung verse 1 and 2, hindi yun ang una. Yung in the beginning, God created the heavens and the earth, diba? Tapos number 2, and the earth was without form, void, nakalagay. Ang naglagay lang kasi ng numbering nun, yung sumulat, nag-interpret ng Biblia. Pero pag tingnan mo, yung kabuuan ng salita, ng pagkakasulat aklat ng Genesis, actually hindi yung Genesis, no? Ang salita, nakalagay lang doon, in the beginning. Ano ang simula? Yung salita. Saan yung mababasa yun? Yun ang sinabi sa aklat ng John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ito ang meaning ng mga. Kung tutusin, anuman ang sabihin, anuman ang
iutos, anuman ang ipahayag, ang lahat ng ito ay sumisimbolo ng Diyos. So, once na nagkamali ka ng isang letra, ano mangyari? Pag nagkamali ka ng isang letra, nagkasala ka na agad sa Panginoon Diyos. Anong susunod sa letra? May mga English teacher, mga ano. Anong susunod sa letra? Magdadalawang letra, magtatatlong letra. Amen. Alam ba ninyo, ang original wording ng Biblia, ang Hebrew word ay binubuo lamang ng 3 letra. Nag-iiba-iba lang sila ng vowel. Wala po silang vowel. Ano yung vowel? Wala silang A, E, I, O, U. O sila consonant. Pinagbabalik-baliktad lang yan. Halos lahat ng salita nila ay binubuo ng 3 letra. Amen. Ano ang 3? Ano ang number 3, mga kapatid? Ang 3 ay nagsisimbolo ng patotoo. Evidence. Kaya pag nagkamali ka sa salita ng Diyos, 3 letra agad ang nilabag mo. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sa kautusan na, kaya ito nang galing, bago mo akusahan ang isang tao, 2 o 3 ebidensya. Ilang letra pinagkamalian mo? 3 agad. Di ba ninyo napansin, kahit saklat na sa tiyan, mag-ingat kayo sa mga salitang lalabas sa inyong mga bibig. Parang patalib yan, mga kapatid. Tandaan mo, ang bawat salitang lalabas sa bibig mo ay magre-representa mo ng 2 bagay. Either ito ay masama, ito ay mabuti, o either ito ay masama. Ulitin ko, walang masamang galing sa Panginoong Diyos. So, saan ang galing yung masama? Hindi ang galing sa Panginoong Diyos. Galing ng sa'yo. Huwag mo nang pagbintangan yung demonyo. Walang kinalaman niyo. Ang trabaho lang ng demonyo, i-deceive ka na yung sinasabi mo ay salita ng Diyos. Diba? Nag-iisip-isip tayo ngayon. Saan ka tayo hahatulan? Nabasa niya, saan tayo hatulan? Sa ating mga gawa at sa ating mga salita. Patay na naman tayo. Punta tayo sa loob ng korte. Kapag mayroong 2 nag-aakusa na kung sino may kasalanan,